kasama natin yung dating Finance Secretary na si Congressman Gary Tevez, kung saan pinag-usapan natin kanina yung taripa na 1% ibinawas ng Pangulong Donald Trump na malamang ipagmamalaki ng Pangulo mamaya yan, iyayabang yan. Isasabihin niya na isa sa mga achievements yan. Kanina rin kasama rin natin ang dating Congressman Zarate o Carlos Zarate at yung mga iba natin mga sektor na pinag-usapan sa labor, yung kilusang Mayo 1, tinalakay din natin kanina, Charlie, yung ating mga lagay ng mga manggagawang Pilipino. Correct. At yung sa urban farming. Yun, no, kanina, yung mga sa NAPSI, yung usapin ng mga maraltang Pilipino, sabi nila kanina, hindi raw sila masaya doon sa mga binigay na programa ng Pangulong Bongbong Marcos, yung mga tupad, yakap, mukhang inaantay ko yung kandong eh. No? Baka may kandong. But anyway, Boss Charlie, ito malaking bagay ito, yung usapin ng 20 pesos na bigas na pinaasa nga lang ba mamayang Pilipino o talagang tunay na may 20 pesos na bigas. Mga kasama natin ngayong araw, mga bisita natin, Boss Charlie. Of course, dalawang abogado po itong aming bisita ngayong hapon. Attorney Argel Joseph Cabatbat, ang chairman po ng Magsasaka Party List, at maya-maya si Attorney Jerome De Ramos Lakbay, a certain political analyst. So, unahin natin si Attorney Cabatbat. Magandang hapon po. Bati ka muna, sir, bago tayo mag-init. Apo. Yes, magandang tanghali po sa inyong lahat, Sir Charlie, Boss Danny, Panyero, magandang tanghali sa inyo. O siguro, sir, direct yung tanong kasi kahapon magkausap tayo. Sabi mo nga kanina talagang iba na yung sitwasyon ng hindi lang pampolitika, yung mga lagay ng mga tao. Sir, sa kasulukuyan, sa 4 na taon na panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, para sa yon bilang isang dating mambabatas, kamusta ang lagay? Sa tingin mo ba, sir, umangat ba, bumalik sa dati o bas naging grabe ba? Ang hirap ng tanong na yan kasi napakadaming issue ng agriculture. So, unang-una, huwag na tayo lalayo, hindi usapin na ng palay. Bagsak ngayon ang presyo ng palay. Hindi ngayon, matagal nang bagsak. Noong pang nakaraang taon, bumagsak na yung presyo. Noong nagkaroon ng harvest nung first quarter nung taon na to, bagsak na naman yung presyo. Tapos mukhang babagsak, mas lalong babagsak ang presyo. Actually, bagsak na ngayon. Malamang mas matindi pa next month kasi diyan na magsasabayan ng harvest. So pagdating sa presyo ng palay, hindi talaga masaya ang mga magsasaka ng palay. Kasi talagang, alam niyo po, ang mga magsasaka, mga baon yan sa utang eh. Para makapagsaka yan, di ba, kailangan nilang mangutang. So kapag ka nalugi sila, it will take around 2 to 3 years para makabawi. So ibig sabihin, kahit na kumita sila sa susunod na cropping, para makabawi sila, kailangan nila mga 3 taon. Kasi nga, yung utang na yan, malaki ang interest kadalasan. At karamihan ng mga magsasaka natin, yung mga isang kahig isang tuka. So pagka nalugi yan, talagang bagsak ang kabuhayan. Ngayon, kung nalugi na last year, nalugi pa noong first quarter, tapos malulugi na naman ngayon, ay hindi na yan bagsak. Talagang nakabaon na sa lupa yung problema ng mga magsasaka ng palay. Pero attorney, yung binabanggit mo, sabi mo, baksak, talagang dapang-dapa na yung mga magsasaka natin. Bakit meron tayong mga rolling store, yung kadiwang market ng ating gobyerno na may 20 pesos na presyo ng bigas? So which is parang lumalabas dun sa pinaparating ng gobyerno, teka lang, paano naging baksak ang magsasaka kung meron tayong mababang presyong nabibili ng mga Pilipino na 20 pesos? Yan yung magandang pag-usapan. Apo. Kasi yung 20 pesos na bigas ni Presidente, BBM, parang katulad ito ng jet ski ni PRRD. Di po ba nung mag-eleksyon noong kailan nanalo siya? 2019? Apo. 2016. Yes, 2016. Di ba nagbanggit lang si PRRD na gagamit siya ng jet ski, pupunta siya dyan sa West Philippine Sea, Yes, itataas yung Flag bandera. ng Pilipinas. Oo. Alam nyo, yung simpleng salita na yun, yun ang nagpanalo sa kanya. Oh, right. Oo. So, katulad yan ng kay BBM, nung nagsalita siya ng 20 pesos na bigas, ako, pakiramdam ko, isa to sa mga nagpanalo sa kanya. So, di ba kung merong jet ski si PRRD, si BBM, merong 20 pesos Sa propaganda. Eto nga, yung salita na yun ni Presidente, sa mga ordinaryong tao, parang tuwang-tuwa sila. Pero sa mga nakakaintindi, hindi naman niya talaga dapat gawin yun. Kasi bakit presidente ka na ng Pilipinas, bakit ka pa sasakay ng jet ski? At pupunta ka doon na mag-isa, so para ka nagpakamatay.
So sa mga nakakaintindi, maganda naintindihan natin kung ba't hindi yung natupad. Kasi nga, parang it's just, what we call this, ibang mensahe. Hindi naman talaga yan na specific na pangako. Apo. So parang mensahe lang yan na titindigan natin yung West Philippine Sea. Apo. So ngayon, ito namang 20 pesos na bigas ni Presidente. Sa mga nakakaintindi rin, dapat hindi niya to sineryoso kasi pag ginawa mong 20 pesos na bigas yan, ang mangyayari sa presyo ng palay, 10 pesos. Kasi sa mga marunong magtanim, kapag ang presyo ng palay 10 pesos, times 2 mo lagi yan. So pag ang presyo ng palay is 15 pesos, ang presyo ng bigas, 30. So kung pinilit ni Presidente yung 20 pesos na bigas, ang mangyayari niyan talagang magkakaroon ng resulta na babagsak yung presyo ng palay. So, teka lang, laliman natin. Ibig mo sabihin, yung 20 pesos pilit yan. At the same time, nagsasuffer dito yung mga magsasakang tunay na magsasaka na which is dapat, hindi ang 20 pesos ang halaga ng presyo ng bigas. Sapagkat kung titignan natin, ang taas ng presyo ng abono, ang taas ng presyo ng kung ano mga binilang dapat na ginagamit ng magsasaka. Yes. So meaning, yung ginagawa ng gobyerno, yung 20 pesos na bigas na binibenta nila sa merkado, ang nagsasakripiso rito, yung tunay na magsasakang Pilipino. Actually, yung ginagawa ngayon ni Presidente, kakaunti lang ang nakakabili. Okay. So parang hindi pang lahatan. Kaya lang, ang sinasabi na, buong Pilipinas na raw. Yun yung propaganda. Oo, ang propaganda. Kasi nga, wala ka namang, hello. wala ka namang mabili. Oo nga, sinasabotahin na tayo ng... Mabili. Oo. Alam nyo, dapat, ito pa, sana Opo. wag ipagmalaki ni Presidente yung 20 pesos na bigas kasi nga kakaunti lang ang nakakabili. Yes. Wag mong ipinagmamalaki yung bagay na kakaunti lang yung nakakakuha. Tapos ako nga ay nakikiusap ilang beses na sa Presidente, bitawan na kasi niya yung 20 pesos na bigas. Yung kung hindi niya yan matupad, maiintindihan naman yan ng tao eh. Kasi nga, wag na wag mong ibababa ng ganun. Kung maging 30 pesos o 28 pesos yung bigas, katanggap-tanggap na rin yan eh. Hindi na siya napahiya nun. At marami namang pwedeng magpaliwanag na kaya hindi natin nakuha yung 20 pesos. Kasi nga, biglang nagkaroon ng gera sa Ukraine. Biglang nagkaroon ng sunod-sunod na gera. Yung presyo ng abono, biglang tumaas. Karamihan po, di ba, nanggagaling pa sa Ukraine yung ating abono. O sige, balikan na lang po natin na. Ang presyo ngayon ng palay nasa halos 8 pesos na lang. Ang presyo ng palay nung 1990s, 8 pesos. Ang presyo ng abono nung 1990s is 539 pesos lang. Eh magkano ngayon yung abono? 1,700. So talagang hindi mo na talaga kayang maibaba sa 20 pesos ang bigas ngayon nang hindi mo na isasakripisyo talaga yung mga magsasaka. Ngayon, hindi naman natin maisisi yan kay Presidente din kasi kakaunti lang naman yung nakakabili eh. Sa totoo lang, bakit bagsak ang presyo ng palay? Hindi dahil sa 20 pesos na bigas ni Presidente. Dahil po sa? Dahil yan sa unlimited na importation. Mhm. Ang problema kasi, ito na naman, problema ng gobyerno, naghahanap sila ng sisisihin kung bakit bagsak yung presyo ng palay. Kapag daw merong mga traders na ng barat, i-report daw sa Malacanang at ipakukulong nila. Oo. Alam niyo po ba kung sino ngayon yung mga barat? Sino po? Yung mga nag-aalaga ng itik. Sila yan. Kasi nga, wala nang bumibili eh. So yung mga nag-iitik, yun na yung pinakain nila, yung palay. So mga mag-iitik na ngayon, ipapakulong ba yan ng gobyerno? Mag-iitik lang yan. Oo. Talagang bumagsak ang presyo ng palay dahil sa importation. Sana sisihin ng gobyerno yung dapat sisihin. Opo. Hindi yung mga walang kasalanan. Opo. Yun. Kasama natin ngayong araw baka kasi sino ba yan Congressman Kabatbat na ang magsasaka party list. Ano po ang kanyang kinatawa na talagang ang kanyang pinaglaban ay yung mga magsasaka. Sir, kayo po, naging dating congressman kayo na magsasaka party list. Kasi baka tanongin nila, nagsasalita. Sir, kayo, ano ba ang nagawa niyo during your time as a congressman, as a magsasaka representation, sir? Opo. Nung nanalo po tayo noong 2019, ang kauna-unahan nating ginawa sa Kongreso ay yung i-reviewin, i-repeal yung rice tarification law. So yung rice tarification law, yan kasi yung pinayagan natin na magkaroon ng unlimited na importation ng bigas. Na noon pa, winawarningan ko, babagsak ang presyo ng palay pero hindi bababa ang presyo ng bigas. So yan na nga po yung nangyari. So ngayon, parang ang gobyerno naghahanap ngayon ng sisisihin, bakit ang mahal pa rin ng bigas? Pero yung mga palay ang bagsak. Magkano na ngayon? Umaabot na po sa 6 pesos ang palay. Apa. So,
i-times 2 na natin yon. Dapat nakakita na tayo ngayon ng 12 pesos na bigas. Apo. Magkano po ngayon ng bigas? Maabot pa rin po yata ng 40 pesos. Hindi, 50 po. May 50 pa. Yung 40, hindi makakain ni Ma'am Astra yun. Ano po ba yung kinain natin ngayon? Aba, hindi Magkano natin kaya alam. yan? Pero sir, kasi may ilang mga mambabatas, Boss Charlie, na nanawagan na yung rice tarification nga daw, alisin na lang para at least yung mga yung magsasaka ay totally makinabang doon sa kanilang mga sinasakang palay. Dapat ba, sir, na alisin yung rice tarification na yan? Na-refill ba talaga? Oo. Actually, Pinost mo lang ma-refill. na-amend. Sinusubukan natin dati na, actually hindi pa repeal yung ating unang gustong mangyari. Kasi ayaw nating haluan ng politika yung issue ng pagsasaka. So ang i-final po natin is House Resolution para ma-review. Kasi hindi na natin pwedeng i-repeal ang rice tarification law. Gusto ko mang i-repeal yan, hindi na pwede. Bakit? Kasi before passing the rice tarification law, we used to produce 93 to 96% of our rice consumption sa Pilipinas. Nung ipinasa natin yung batas na yan, biglang nasa 75% na lang. Nagkaroon pa ng Executive Order number Yes. 62. Mhm. Kaya duda ko, pag lumabas ng statistics, baka nasa 60% na lang. Kinakatakot ko. Apa. Sana mali ako. Pero parang ganun na lang na ipoproduce natin. Kaya hindi na natin pwedeng i-repeal yung rice tarification law kasi hanggang 60% na lang halos ang napoproduce natin. Oo. Kung titignan nyo po sa Facebook, maghanap kayo, lot for sale. Ang daming nagbebenta ngayon ng lupa. Kasi yung mga magsasaka, nalugi na. Ayaw na magsaka. Oo, ayaw na magsaka. Kaya yung mga anak din nila ayaw magsaka. Kasi ba't sila magsasaka? Wala namang pera dyan. So nakakalungkot isipin na wala nagpapatuloy ng mga farmer natin para ituloy yung ating programa. Pero ito si Attorney Jerome Lakbay, alam naman natin, isa sa mga political. Sir, sa tingin mo, sir, yung programa ng Pangulo doon sa 20 pesos na bigas na binabanggit ni Congressman Kabatbat regarding doon, kung babalansihin ba natin, tama ba yung 20 pesos na bigas although may nagsasuffer na mga ilang mga magsasaka doon sa binabang presyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Una, tama si Congressman Kabatbat. Ito ay binitawan ng Pangulo sa oras ng kampanya o sa oras ng eleksyon. Siguro ngayon dapat matamasan na ito ng masang Pilipino. At kung hindi talaga kaya ng pamahalaang bayan o ng pamahalaan o ng gobyerno ng Pilipinas ang 20 pesos na bigas, dapat sigurong aminin na nila na hindi kaya. Nang sa ganon, magawan pa nila ng remedyo ang presyo ng bigas sa mga susunod na taon pa nilang pamamahala. Hindi naman porket sinabi nila na 20, dapat 20. Basta mapababa nila, masaya na ang masang Pilipino. Makatikim man lang sila ng masarap na bigas na maiyahain sa kanilang kapagkainan. So para sa palpak itong 20 pesos na programa ng gobyerno. Kasi parang nakikita lang natin, minsan kasi tayo mga Pilipino, tama yung binabanggit ni Congressman Kabatbat eh. Minsan sa mga hindi marurunong, akala na tunay na programa, pero doon sa mga marurunong, iniisip natin, paano naging 20 pesos? Kung doon sa mga ginagastos na magsasaka, eh hindi labis yung 20 pesos lamang para ibenta yung produkto mo. Parang ano yan eh, no? Ang presyo ng sandwich mo ay 50 pesos, pinag-20 na benta ng 20 pesos, malulugi yung mga magsasaka. Sa tingin mo, Attorney Jerome, ano ba yung papalpak na programa ng pamahalaang Administrasyong Marcos, itong programang 20 pesos na bigas? Hindi naman natin masabi na ito ay palpak, pero nagbibigay sila ng mga inisyatibo para mapababa ang presyo ng bigas. Inisyatibo na kung saan dapat nating makita na nag-e-exert ng effort ang ating pamahalaan. Pero 3 taon na ang nakalipas, nagmula ito ay pinangako ng ating Pangulong Marcos Jr. Ngayon, ito na ang pagkakataon niya para i-address ito ng tama dahil halfway na po tayo sa kanyang administrasyon. Ayun na nga, halfway na. Halfway na. Oo. Siguro kung hindi talaga kaya, aminin, pero nakita natin na nag-exert ng effort, tanggapin ang katotohanan na hindi na kayang mapababa o maging 20 ang bigas. Oo. Kaya huwag na natin panatiliing umasa ang masang Pilipino na magkakaroon pa ng 20 pesos na halaga ng bigas. Pero sir, bukod dun sa 20 pesos na bigas, kasi malaki naman na issue itong sinasabi natin. Sabi nga ng tagapagsalita ng Pangulo na 1 hour lang daw yung magiging speech ng Pangulo mamaya dun sa dami ng problema. Do you think, sir, yung 4 na taon na panunungkulan ng ating Bongbong Marcos to assessment mo lang, tingin mo ba naging tagumpay ba siya or
talagang malaki yung problema ng bansa natin. Kasi minsan ang problema sa Pangulo, minsan katulad ngayon, yung climate change, yung sobrang ba, ang sabi ng Pangulo, tanggapin na lang daw natin na ang ganitong sitwasyon ng baha ng nangyayari natin dahil sa climate change. Ang tanong ko naman, tanggalin nyo na lang yung pondo ng DPWH kung tatanggapin ng mga mamayang Pilipino yung baha na yan. Di ba? Parang hindi nagiging maingat yung mga sinasabi kung tatanggapin ng Pilipino yung baha, tanggalin na natin yung pondo ng DPWH. Napakalaki ng pondo dyan nilalagay dyan. Tapos sasabihin sa amin, tanggapin na lang namin. Di ba? Ikaw, sir, to assess, Attorney Jerome, tagumpay ba ang Pangulo sa 4 na taon? Kasi yung 4 na taon, sobra na yan sa mid eh. Dapat nga yung 2 years na titira niya, assessment na lang kung meron may nagawa o talagang walang nagawa. Yan, inaasahan natin yan, katulad ng pagbaha. Nadinig natin yan sa nakaraang SONA. Sabi, ng ating tanggapin na lang Pangulo, daw natin. na meron daw tayong tinatawag na 5,500 flood control project. Pero mapapansin natin na parang mas lalong nagkaroon ng pagbaha. Hindi lamang sa Kamaynilaan, pati sa mga karatig probinsya ng ating ng Kamaynilaan, parang lumala Lubog. ang baha, lumubog. Konting ulan, hindi pa nga bagyo, habagat pa lamang, ay nararamdaman na natin ang pagbaha. Yan ang isa sa mga tanong ng ordinaryong mamamayan. Kung totoo ba ang flood control project, bakit nagkakaganito? Oo. Ang problema kasi dito, siguro yung mga taong nakapaligid o yung mga kabineting hindi nagpa-function ng maayos. Katulad ng ilang ahensya na may kinalaman sa pagbaha o sa mga proyektong ito. Pag nanakaw, sir, yung pagbaha. Diba? Malino kasi sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo. Actually, nagmura nga yung mama, ang sabi niya, yung nga daw, bakit daw nakikialam itong mga lokal na pamahalaan doon sa flood control project kung saan, imbis na binagawang programa, nilalagay sa bulsa. So, hindi yung pagbaha, yung pagnanakaw, attorney, ang nagiging problema. Maaari. Kaya dapat mas paintingin natin Hindi lamang tayo, pati yung mga mamamayan na isulong ang transparency kahit sa Yes. lokal na pamahalaan. Pero sir, yung tanong ko, yung 4 na taon na panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, masaya ka ba as bilang isang mga abogado at the same time, bilang isang mamayang Pilipino, sa tingin mo ba, naging tagumpay para sa'yo? Para sa akin, medyo nakukulangan pa tayo. Dahil may mga pinangako pa rin na hindi natin nakikita ang katuparan Apo. at may mga problema pang umuusbong na hindi natin makitaan ang ating gobyerno kung paano nila ito ireresolba. Nakakalungkot lamang na madinig na manggaling sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na tanggapin na lamang natin ito. Ayan. Parang ito yung pagiging mediocre natin bilang Pilipino. Hindi ito normal na Parang wala ka ng salita choice eh. ng Parang, ating, ito na tayo. Parang ganun. tama po. Kung sa ganun na lamang, di pinapatunayan lamang natin na ang pamahalaan ay hindi kayang sandalan ng tao sa oras Hopeless ng, in short. Wala ng nang mga pag-asa. kalamidad. But Attorney Kabatbat, ayun nga, sabi ko nga kanina, yung tanong ko din kay Attorney Jerome, na sa iyo sir, bilang isang, alam naman natin, ano ang nakikita natin kung anong nagiging sitwasyon ng lagay ng bansa natin, ang nagiging sitwasyon ng lagay ng bawat Pilipino. Ang problema kasi, meron tayong pinanggalingan na isang Pangulo at yung ng mga tao, nagkakaroon tuloy ng comparison doon sa dating Pangulo, sa kasalukuyang Pangulo. Ikaw sir, bilang dating congressman at isang sektor sa magsasaka doon sa 4 na taon na panunungkulan ng Pangulo, naging masaya ba kayo sir sa mga magsasakang Pilipino? Actually, matagal na hong hindi masaya yung mga magsasaka. So, lahatin na siguro natin simula nung pumasa yung... Sige sir, ayan, go. Kasi naipasaya noong panahon ni Presidente PRRD, ni Digong Duterte. Nagkaroon doon ng isang beses, mga ilang beses na biglang nalugi yung mga magsasaka. Pero nagkaroon ng COVID. Doon, yan yung COVID, kung naalala ninyo. Nung nagkaroon ng COVID, ang Vietnam, ang Thailand, nagsalita, hindi na sila magpapadala ng bigas dito. So biglang tumaas ang presyo ng palay. At doon na-realize na dapat yata wag tayong umasa sa imported. Kasi paano pag mangyari ulit yun? Ngayon parang ang daming gera. Yes. So paano kung mangyari naman yung ganyang sitwasyon? Ilan na lang yung napoproduce natin na bigas. So noong panahon
nung nakaraang administrasyon, kahit papaano, medyo nakabawi yung mga pagkatapos ng COVID. Pero nito pong administrasyon na to, yung kay BBM, ang hindi po natin ikinatuwa ay yung pagpirma niya ng Executive Order number 62. So yung taripa na ipinapataw natin sa mga imported na bigas, before, it used to be 35%. Ginawa niyang 15%. Apa. At ang pangako, bababa ang presyo ng bigas. Mhm. Doon po, isa po tayo pumunta sa Supreme Court at nag-file ng kaso laban kay Presidente, kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sa NEDA, at sinasabi namin na dapat hindi yan isa batas. Unang-una, noong pinirmahan yung EO 62, hindi naman kami binigyan ng pagkakataon na makonsulta. Dahil ayaw po namin yung EO 62 at ang warning namin, hindi bababa ang presyo ng bigas, babagsak lang ang presyo ng palay. Yun po yung nangyari. Opo. Tapos nung nagkaroon ng Quinta Committee, parang yun nga yung nangyari. Hindi bumaba yung presyo ng bigas, bumagsak yung presyo ng palay. Naghahanap sila ngayon ng sisisihin. So hanggang ngayon, parang walang mahanap na sisisihin. Hindi na po natin kailangan maghanap ng sisisihin. Andyan na Ang sisisihin natin, yung sobra-sobrang importation. Attorney, malimit na naririnig po natin kapag hindi natutupad, no? Yung mga programa, proyekto, interest ng taong bayan. Ang sinasabi lagi ng mga observer, ito, isang political analyst, kasi kulang sa political will eh. Ano reaction? Isang factor ang political will. Pangalawa dyan, yung mga circumstansyang kumipigil sa iyo para gawin ito. Isang tabi na natin ang mga circumstansyang ito. Katulad niyan, ihiwalay natin kung ano man yung tinuran mo nung nakaraang eleksyon. Huwag mo sanang panatiliing lip service ito. Dahil tao sa tao ang usap mo nung humihingi sila ng mahalagang boto. Pero ngayon, hinahanapan ka na ng output sa mga pangako mo. Ano ba ang mga factors? Di ba? Yun ang medyo masakit na katotohanan. Kung sabi nga ng Pilipino, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, Pag ayaw, maraming dahilan. Opo. So yan ang tandaan natin. Ikaw ang pinuno ng pamahalaan. Kung kaya mong gawin, madali mong gawan ng paraan. Sinusuko na nga hanggang paraan. Attorney Kabatbat, Attorney. sa political will. Sa political will. Actually, kahit ano na pong itawag natin sa will na yon, basta if there's a will, there's a way And ang kailangan lang naman natin yung handang magdesisyon na pigilan yung sobra-sobrang importation ng bigas. Kung po pwede na pigilan natin yung unlimited importation. Tingnan niyo po, tayo na po ang number 1 sa buong mundo ng importer ng bigas. Ate, tayo ang supplier di Tayo ba? po ang nagturo sa Vietnam, Kaya correct. sa Thailand, paano magtanim ng palay. Tapos tayo ngayon yung number 1. So, alam nyo, hindi na natin kailangan pang lumayo kung sino yung presidenteng dapat nating tingalain na talagang lumaban para sa magsasaka. Pero attorney, kung sakali makakabalik ka sa Kongreso, kung sakali, anong magandang panukalang batas na dapat natin gawin na maibalik natin sa bansa natin itong sinasabi natin na dapat ang pagkuha ng kinakain ng mga Pilipino doon mismo sa mga tunay na magsasakang Pilipino. Kasi nawala na yun. At the same time, wala naman talagang malino nagsusulong ng batas para proteksyonan yung mga magsasakang Pilipino. Sa tingin mo, anong dapat nating gawin at anong dapat gawin ng Pangulo kung hindi pa huli ang lahat para mapalakas natin itong at mabigyan natin ng solusyon yung problema ng mga magsasaka? Ako po, I will not claim to be an expert. So, sa mga nakikinig po, hindi po ako expert talaga. Ang gusto ko lang naman po, magkaroon ng boses yung mga magsasaka sa Kongreso. So, pagka po meron tayong gustong gawing batas, patawag natin yung mga magsasaka para marinig natin yung side nila. Ito pong mga batas na ito na naipasa, nabigyan ba talaga ng boses yung mga magsasaka? Wala. So, kung nabigyan sana ng boses at hindi gumagana yung batas na yan, edi hindi na sana mainit ang ulo ng magsasaka kasi sila may kasalanan.
Kaya lang hindi naman talaga sila nagkaroon ng boses eh. Pero wala ba talagang isang ahensya ng gobyerno na tumututok lang sa mga farmers natin? Hindi kaya panahon na para maglagay tayo ng isang ahensya ng gobyerno na titingit gagabay doon sa mga farmers natin para matignan natin ano nga ba talaga yung kulang at hindi kulang? Ay, naku, mahabang sagot, pero isa-isahin ko. Una wag na tayo lumayo, yung land rights, yung Department of Agrarian Reform. Meron yan. So Oo. meron na po yan para sa mga lupa na ibinigay ng mga gobyerno sa mga magsasaka. Meron na po tayong Department of Agriculture. Pero sana tanggalin natin sa DA yung kakayahan na sila mag-decide sa importation. Nilagay natin yan sa DTI. Kasi hindi dapat magkaroon ng conflict of interest. Kung sino man yung uupo dyan sa DA na meron siyang kakayahan na mag-import, tapos ang kanyang trabaho ay gawing masagana yung mga magsasaka. Paano mo magagawa yun ng sabay? Hindi kaya mali yung tinatalagang secretary dyan? Kasi kung ang itatalaga mo dyan, hindi naman yan talaga expertise yung mga magsasaka, mali. Ako nakita ko kay Secretary Kiko Laurel, hindi yan magsasaka eh. Pero Negosyante yan eh. Negosyante. Mag-hotdog yan eh. Tama Yeah. ba? Pero nakikita ko kasi yung solusyon na sa problema ng magsasaka, parang hindi na magsasaka ang susi eh. O, correct. Mukhang Oo. kailangan na rin talaga natin ng negosyante. Ayun na nga. So oo. parang kailangan yung mga magsasaka maging negosyante. Hindi Opo. na sila yung magsasaka lang. Dapat sila na yung magbenta ng bigas. Opo. Para sila na yung kumita, hindi na yung mga middleman. So talagang ideal sana yung pag-upo ni Secretary Kiko Laurel. Opo. Kaya hindi natin masisi yung DA, hindi natin masisi NFA, kasi tinagalan sila ng kakayahan na pagandahin ang buhay ng mga magsasaka ng palay. Kasi yung NFA, pwedeng mamili ng palay pero bawal magbenta ng bigas. Yun lang. Magbebenta ng bigas yan, kailangan lumindol muna. Yes. O kaya may matinding bagyo. Kumbaga, kailangan may national emergency. So, hindi katulad nung araw, panahon ni Makoy, Marcos, Yung matanda. yung matanda. Ang NFA noon, meron silang sariling mga eroplano, may mga Yes. chopper, may mga airstrip. Napakalaki ng NFA. So, yung mga magsasaka natin nung panahon, hindi nalulugi. Yeah. Tayo pang nagpapadala sa ibang bansa. At tayo pa nagturo sa Vietnamese saka sa taga-Thailand. Ngayon, hindi na nga dapat NFA ang tawag yan eh. NPA. Kasi At yun. National Palay Authority. Kasi hindi na food eh. Apo. Hindi naman na makakabili ng mais, ng sibuyas, hindi na bumibili ang NFA eh. So palitan na natin pangalan, hindi na yan National Food Authority. Dapat NPA na. So para sa sir, ang panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos pag sa usapin ng mga magsasaka, baksak para sa iyo. Bago ko po sagutin yan, gusto ko lang namang malaman ng lahat na yung kinakaharap na problema ng administrasyon na to, dekada-dekada na to ng problemang naipon. So ngayon na po pumuputok sa muka nung nakaupong presidente. So yung mga matitinding problema na ito, sa totoo lang, matagal na to na problema na talagang ngayon na talaga nagkakaroon ng parang tipping point sa mga magsasaka. Ngayon, hindi natin, ako, sasabihan ko po, pasang-awa, kasi marami naman pong mga iba pang mga industry sa agriculture Apa. aside from palay. So para sa akin, kung lalahatin natin, pasang-awa. Yun yung aking Sir, pagdating sa assessment. magsasaka, pasang-awa. Pagdating sa usapin ng pagtulong sa mga mahihirap, kasi alam naman natin, urban poor advocate din po kayo at alam na natin maraming programa isinulong at sinubo sa mga mahihirap ang pamahalaang Bongbong Marcos. Sabi ko nga kanina, ayuda, tupad, akap. Sir, sa tingin mo, pagdating sa usapin ng mga maralatang Pilipino, pasado ba sa inyo pagdating sa mga programang Pangulo? Alam niyo, pagdating doon, may magandang proyekto si Presidente, ang administrasyon, na hindi masyadong sikat. Apo. Meron pong programa ang DSWD, yung walang gutom program. So, Walang gutom program. Yes. Pero maraming gutom. Pero marami pa rin gutom. Actually, dumadami yung nagugutom. Pero may programang ganyan na kinatutuwa natin kasi ang DSWD, diretso naman na sila ngayon na namimili galing sa mga magsasaka. So kahit papaano, maganda yung proyekto na yon. Pero Hindi ba ito yung kadiwa market? Parang bibilihin ng gobyerno yung mga paninda na magsasaka, ibebenta ng palugi dahil subsidized naman ng government, ibebenta ng mura doon sa mga Pilipino. Parang ito ba yung binabanggit mo, sir? Hindi, iba yon. Yung Iba yun? DSWD ang nag-implement. Before, World Food Program ang Ay, nag-implement. oo, nalala ko na. So, inadapt na ng DSWD. So, maganda yon. Pero kung titignan natin yung ibang mga proyekto like TUPAD, AIX, AKAP, tingin ko
medyo na po politicized na eh. Actually. So yun yung hindi natin yun yung mga feedback sa atin na kailangan natin address. Napupoliticalize na sayang pa. Dahil hindi naman naging tagumpay lahat ng nasa likod niyan. Yes, dapat yung ayuda ang mapagbibigyan niyan, yung talagang nangangailangan. Yeah. Alam ni Attorney Jerome Lakbay yan, na talagang pagdating sa usapin ng pamumulitik at pagnanakaw ng bayan, experience ni Attorney Lakbay yan. Tama ba, Attorney? Oo. Pagdating naman sa aspeto Oo. ng tupad, AIX, AKAP, may punto rin naman talaga ang ating kasama na ito ay nagkakaroon na ng bahid politikal. Nakita naman natin ito nung nagdaang Hindi eleksyon. ba bahid? Talagang politika na lang, diretsyo na natin. Maaari na natin na pinopolitika na Ayan, ito. no? Nagiging kasangkapan na ang mga benepisyong ito para sa direktang pangangampanya. Katulad nung nakaraang eleksyon. Ang mga incumbent na halal ng bayan ay ginamit ito ng tahasan para sila ay magkaroon o maging paborable sa kanila ang resulta ng eleksyon. Masakit man makita, pero ito ang katotohanan na nangyari sa ating bayan. Pero sir kayo, masaya kayo sa panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos? Bilang isang abogado. Ako, personally, nakikita ko sa Pangulo yung efforts niya na magkaroon ng kasagutan ang mga problemang pangbansa. Dahil nakita naman natin na itong mga problemang ito ay hindi lamang naging problema ngayon. Itong mga problemang ito ay matagal nang pinoproblema ng ating bansa. Minamana Talaga lang. Ngayon mas tumindi, mas dumami, at mas lumalim pa ang problema. Kaya itong halfway ng kanyang panunungkulan at ang kanyang SONA mamaya, makikita natin, it will make or break the administration kung ano ba ang magiging solusyon nila rito sa mga problemang ito at ano pa ang mga ipagmamalaki na lang programa. Dahil 3 taon na lang ang natitira sa panunungkulan ng ating Pangulo, tignan natin kung magkakaroon ng katuparan ang mga tinuran nilang pangako noong nakaraang eleksyon. So ano ang inaasahan mong masarap sa pandinig mo na sasabihin ng Pangulong Bongbong Marcos mamaya? Na matutuwa ka? Ako, unang-una dyan, ang kasagutan sa mga Saan? baha. Ang sinasabi Ayaw nilang na sir, sinurrender flood niya na yan. control project. Oo, Kasi sabi niya, tanggapin na lang daw natin yung baha. Siguro, Sinabi niya yan. hindi lang ako ang gustong makadinig dito. Gusto rin itong madinig ng sambayan ng Pilipino ang kasagutan sa malawakang pagbaha. Pangalawa, ang food security ng ating mga kababayan. Pangatlo, ang wage increase na napakasakit makita na sa halagang 200 nagkaroon ng 50 para itong pampalubag loob lamang sa ating mga manggagawa. Siguro dapat ng pagtutukan ng pansin ito ng ating Pangulo. At siyempre, katulad nung nakaraang SONA, nakadinig natin sa Pangulo ang kanyang pasabog na iban natin ang Ang alin? pogo. Sana madinig natin ang totoong accomplishment dito sa kanyang sinabi noong nakaraang Pero mukhang taon. malinis na, wala ng pogo. Lahat pinaguhuli na di ba? Pero parang meron silang pinalit dito yung in-gaming naman Yung, ang ganito, tawag yung nila online rito. gaming, parehas lang yan. Pero sana magkaroon siya ng report dito dahil dito siya pinalakpakan ng husto nung nakaraang SONA. Sana madinig din ng taong bayan kung ano na talaga ang tunay na estado. So yung paglaban sa graft and corruption, masaya ka ba? Kasi bilang isang abogado at maraming lumalapit sa iyo na mga pinagsasamantalahan ng mga magnanakaw talaga. Yan, isang aspeto yan na medyo hindi tayo nagiging satisfied pa o masaya. Dahil nakikita natin na parang normal na lang sa pamahalaan nito. Pero ito ay hindi dapat. Sana ang mamamayang Pilipino ay magpatuloy na humingi ng isang tapat na pamahalaang bayan. Nakakatuwa nga nitong mga nakaraang panahon, katulong ang mga academic institution at ang ilang mamamayan na nagsusulong ng isang transparent and accountable government. Sana sa bahagi naman o sa partisipasyon ng ating gobyerno, bigyan nila ng pansin ito at seryosohin.
dahil public office is a public trust. Hindi lamang ito basta sabi-sabi, ito ay mandato ng konstitusyon. Public Kaya, office is a public trust. trust. Oo, sana bigyan nila Sakit ito sa tenga? ng Oo. katotohanan dahil hindi lamang ito basta inilagay sa ating konstitusyon para mabasa lamang. Dapat ito ay isa puso, isa diwa ng kahit sinong tao na nasa pamahalaan. Sir, bilang, kasi wala na tayong oras, marami pa tayong bisita, bilang nag-uusap tayo sa problema ng lipunan, sa problema ng gobyerno, sa problema ng tao, sir, pwede ba natin bigyan ng grado ang Pangulo sa kanyang 3 taon na pamamahala at anong grado, 1 to 10 at bakit? At bakit po? Sa akin, bibigyan ko ng gradong pasang-awa ang Pangulo. Bakit? Dahil tulad ng sinabi natin kanina, nakita natin yung ibang efforts ng ating Pangulo na masolusyonan ang problema. Ngunit hindi natin makita kung ito ba ay sapat na o hindi pa. Bigyan natin ng pagkakataon ang ating Pangulo sa kalahati ng kanyang termino na matupad pa ang ilan sa kanyang sinasabi. Nagkaroon na ng inisyatibo pero dapat maramdaman na ito ng masang Pilipino. Kaya nga sabi ko kanina, itong huling 3 taon ng panunungkulan ng ating Pangulo ang magdidikta at mag-uukit sa kasaysayan ng ating bansa kung anong Pangulo ang naging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun yung babanggitin mo mamaya o abangan mo. Make or break yung sinasabi mo na SONA. Yes, opo. Dahil halfway ito dahil naging madugo ang kanyang unang 3 taon, nandyan ang hindi magandang resulta ng midterm election sa mga administration bets noong nakaraang halalan. Nasundan ito ng cabinet revamp na sa tingin ko ay pinipilit niyang baguhin ang narrative Yes. ng kanyang panunungkulan. Alright. Pero napansin natin na parang hindi naman nagtanggal. Nag-shuffle lang. Maganda. Nandun pa rin ang mga tao. Pero tignan pa rin natin kung ano ang mga sasabihin niya, kung ano ang mga iuulat niya sa ating mga mamamayang Pilipino. Alright, so si Attorney Kabatbat, sir, medyo tanong natin, hindi ba kaya hindi nakabuti kung bakit hindi naging tagumpay ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa hindi pagkakaintindihan ng Pangulong Marcos at pangalawang Pangulong Inday Sara? Walang unification, walang pagkakaisa, walang katulad ngayon, yung sa SONA, hindi darating si Amy Marcos, hindi pupunta si Senator Bongbong Bongo, si Senator Robin, si Senator Bato de la Rosa. Ang nagiging pagtingin kasi ng tao rito, hindi pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga legislatura natin, ng mga taong dapat tumutulong sa gobyerno, kung sila nagkakawatak-watak, paano pa kaya tayo mga Pilipino? Okay. Yan pong opinion namin dyan. Opinion po ng mga magsasaka. Simple lang po. Sawa na po yung mga magsasaka sa politika. Basta ang gusto lang nila, pakinggan sila. That's it. So yan pong girian, yung bakbakan ngayon sa politika, ayaw na po ng mga magsasaka dyan na makinig. Ang gusto nila, sila ay mapakinggan. Parang kung tayo ang tatanungin, ano ba ang gusto natin na mapag-usapan ngayon sa media? Katulad po dito, yung bang politika o yung mga magsasaka. Pag tinanong po yung mga magsasaka, sabi nila, kami naman ang pag-usapan nyo. Kasi grabe na yung paghihirap Kung nabalitaan po ninyo, sunod-sunod po yung mga nagpakamatay na magsasaka sa amin. Tapos nung ibinalita ko yan, pinost ko sa Facebook, ayun, kinasuhan ako ng NBI at pinakukulong ako dahil cyber libel. Hindi naman daw yan mga magsasaka. Wala naman daw silang lupa. Ang tawag sa kanila ay barok. Ang barok po, yun yung mga walang lupa na yung nakikiporsyento lang. Nakikisaka lang. Nakikisaka lang. So, hindi naman magsasaka yan. So, ayun, pinakulong tayo. Apo. So, ang gusto lang naman natin, malaman ng taong bayan yung nangyayari ngayon sa baba. Na talagang iba na yung paghihirap ng mga magsasaka. Kung maalala ninyo, mayroon din pong parang rice tarification law na isinabatas sa India. So, nalugi po yung mga magsasaka ng India. Alam nyo po, sunod-sunod yung mga Indian farmers nagpakamatay dahil sa pagkalugi. O, anong sumunod na nangyari? Nagrally. Milyon na mga magsasakang India ang nagrally. Nung nagrally kami noong March 22, ganun na din po nangyari Hinarang lang kami ng mga pulis. Magrarally kasi kami sa bypass road. Manggugulo lang daw kami. Sabi, anong guguluhin namin sa bypass road? Puro pala yung nandun. So, pinawalang bisa po yung aming permit to rally. Tapos, ayun nga, kinasuhan pa tayo. Pero nung nabalitaan po ng mga magsasaka, through Facebook,
yung ating rally, nagtatanong sila kailan daw yung susunod. Attorney Kabatbat, dahil dyan, may natatanaw ka bang pagbabago at pagbangon sa sektor ng magsasaka sa nalalabing 3 taong panunungkulan ng Pangulong Marcos Jr.? At umaasa ka ba na babanggitin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ngayong araw ang usapin ng mga pagdating sa usapin ng magsasaka? Magsasaka. Nako, yan po yung talagang pakikinggan ko mamaya. Yan yung hinahanap namin. Kung meron. Sana meron. Kasi kung wala, talagang alam nyo po, ang mga magsasaka, parang kalabaw yan eh. Napakamatiisin, napaka-resilient, napakasipag. Totoo yan. Pero nakakita na po ba kayo ng magsasaka nagwala? Ako nakakita na. 3 bahay po ang nawasak doon sa amin sa Barangay Triala. Sa Parang Gimba. kalabaw pala yan. Hindi mapigil. Pagka talaga nagwala na ang mga magsasaka, eh mahirap nang pigilan. Huwag na sanang umabot sa ganon. Pakinggan po sana ng presidente yung mga magsasaka. Yes, tama naman. Etong si Congressman Kabatbat po para sa kaalaman ng iba, sanay na ho to. Hindi lang ho kaso sa sanay ito. O Boss Charlie, kung babalikan natin yung kanyang kasaysayan bilang isang mabatas at isang magsasaka, inaambus to eh. Correct. Tama ba, sir? Inaambus to ng panahon ng araw, kaya talaga nakaligtas lang, Boss Charlie. Talagang mahal lang. Pero siguro, sir, lang tanong ko din kay Atty. Jerome kanina, sir, kayo, kung bibigyan natin ng grado ang Pangulo 1 to 10, anong grade po ang ibibigay ninyo at bakit po? Attorney Jerome. Ako na ba? Ako na. Sa 1 to 10. Kumbaga, lahat naman po siguro tayo maten ng college, no? Pagka po ang grade natin incomplete, ibig sabihin may kulang. Yes. So parang meron po kaming, ang grado po ay incomplete muna. Kasi hinihintay natin, ano ba yung sasabihin niya tungkol sa magsasaka? Kasi talagang crucial yan. Kasi pagka hindi natin nagustuhan yung sinabi niya ron, baka ang ibigay nating grade talagang sobrang baba. Pero kung meron siyang sasabihin na maganda at talagang paninindigan niya, baka naman po pumasa. So incomplete po sa ngayon. Pero sir, inaasahan ko na yan. Isa sa mga sasabihin niya yan, yung 20 pesos na presyo ng bigas. Hindi ba sapat sa mga magsasaka yan na nagbebenta sila ng 20? Malamang sir, isa yan sa yayabang niya. Sa tingin mo sir, pag yun ang binanggit, di kayo magiging masaya. Well, kung lahat po makikinabang, pati mga magsasaka, lahat na, 20 pesos. Pwede. O sige, go him. Pero, actually, tanungin nyo po kahit sino magsasaka. Sige, kahit mababa ang presyo ng palay, payag sila, basta ibigay sa kanila lahat ng kailangan nila. Abono, mga binhi, at yung iba pang mga kailangan nila sa pagsasaka. Payag po sila ron. Ang mga magsasaka, hindi nila gusto ng napakataas na presyo, hindi nila gustong yumaman, Yes. gusto lang nila ng patas na presyo. Apo. So sa kasalukuyan sir, ang estado ng mga magsasaka ngayon, baksak. Wala. Sa As in, pagsasaka? wala talaga. Bagsak, hindi, parang pasang-awa kasi alam nyo, napakaganda ng ginawa naman ng presidente pagdating sa solar irrigation. Kasi karamihan po ng mga magsasaka, sahod ulan. Yung irrigation canals natin, maraming hindi naaabutan. So, ang naging proyekto ng gobyerno, solar irrigation, hindi nakatipid. Hindi ka nabibili ng diesel para magpatubig. So, yun, maganda po yun na ginawa ng presidente. Tapos, inilipat niya yung NIA from DA to Office of the President. Ayun. So, parang diretso sa kanya yun. Doon, kung bibigyan natin ng grade siya doon sa issue na yun, 10 out of 10. Bibigay natin sa kanya yun. Pati kay Administrator Eddie Guillen. Yeah, oo nga. Sa totoo lang, medyo gumanda-ganda yung naiyan na ngayon natin, Boss Charlie. But anyway, Boss Charlie, wala tayong oras kasi marami pa tayong mga bisitang makakasama ngayong araw at maraming salamat sa ating mga naging bisita, Attorney Jerome Lakbay, ang dating konsihal. At the same time, si Congressman, Argel. yes, Joseph Kabatbat. Talagang ito, matagal na nating suki sa Euro TV to. Congressman pa siya, talagang nagiging bisita na natin to. Well, actually, abangan natin kung ano ang sasabihin ng Pangulong Marcos sa kanyang ika-apat. Sora, tama ba, Boss Charlie? Yes, No? ika-apat na sora. Baka may pahabol ka pa. Go. Attorney Jerome, baka may pahabol ka pa. Ako sa akin, sabay-sabay lang natin pakinggan kung ano ba talaga ang sasabihin ng Pangulo ngayong sa kanyang ika-apat na SONA. Yes. At sama-sama rin tayo na pakinggan at magmuni-muni hanggang sa 2028 kung pasado ba talaga o bagsak ang ating Pangulong Marcos Jr. Congressman Kabatbat. Ako po, nakikiusap ako sa lahat na pakinggan naman po natin yung mga magsasaka natin. Siguro may mga kamag-anak naman kayong mga nasa probinsya. Diyan naman po tayo umaasa sa pagkain. So sana po tangkilikin natin yung sariling atin, wag yung imported. Kung
wala man kayo mai-contribute para sa pagpapabago ng batas na to, kung ano na lang yung kakainin nyo mamayang gabi, kahit paano, doon na lang kayo bumawi sa magsasaka. Ang piliin ninyo, local, wag imported. Yes, yung 20 pesos po na bigas, sinubukan ko, Boss Charlie. Yes. Kahit anong sarap ng ulam, Hmm. walang lasa. Ayaw pumasok. Bibig. Ayaw lumasa panlaso. But anyway, siguro ako bilang, siyempre tayo bilang mga mamamahayag, hindi na ako makikinig ng SONA, Boss Charlie, kasi ang tagal ko na rin nakikinig ng SONA, wala naman din nangyayari. Titignan ko na lang kung ano magiging sitwasyon at magiging magandang programa ng gobyerno na pakikinabangan. As long na hindi napapakinabangan ang SONA kasi parang sinabi lang eh. Diba? Ang dami natin narinig ng SONA. Hindi naman, out of 10 na sinabi ng mga Pangulo ng SONA, minsan isa lang napatupad. No? So parang bahagi na lang yan ng political structures na nagre-report ka sa bayan kahit walang na-report, sasabihin mo kahit hindi totoo. At yung future mo pa, hindi naman nagiging totoo. But anyway, siguro, ganun talaga. Pero maraming salamat sa mga naging bisita natin ngayong araw. Boss Charlie, si... Attorney Argel Joseph Kabatbat, Chairman ng Magsasaka Party List, at Attorney Jerome De Ramos Lakbay, isang political analyst. Pero My name bago is- tayo magtapos, Boss Charlie, Boss, kamusta na ba yung magsasaka party list ngayon? Kasi parang nagulo kami ngayon. Parang iba na ang kinatawan. May mga Muslim na kayong kinatawan ngayon. Magsasaka ba yun? Yun nga, Oo. di po ba nung 2022, Dalawang paksyon na eh, no? nanalo tayo noong 2022. Kaya lang, ang inupo ni Chairman George Garcia ay yung bilyonaryo, si Robert Nasal. Magsasaka ba yun? Hindi, pasahero party list siya, natalo. Tapos, kinuha niya yung magsasaka party list. Ngayon, nakaupo siya bilang BH Oo party nga, list. ewan ko ba, ano nangyayari sa lipunan natin? Ano naman si Chairman? Kaya walang nangyayari kasi minsan yung totoong sektor tinatanggal. Daw, attorney? Bukod sa pinakukulong, tinatanggal. Buti ka nakaligtas sa ambush to eh. But anyway, abangan